Hindi ka sigurado dyan dahil hindi mo naman sila nakikita sa loob. Alam mo bang sabi sa akin nung kakilala ko? Minsan daw yung pawis nila nahahalo sa tinapay nila. Di ba mainit doon sa loob? Tapos minamasa nila yung tinapay. Tutulo yung pawis nila. Kaya dagdag panlasa yon. Hindi naman totoo yung ganyan. Hindi ka pa naniniwala sa akin. Para namang sinabi mo na wala akong ibang kakilalang nasa bakery. Hindi mo ba pansin na bibihira sa mga panadero ang kumakain ng tinapay? Naku, lahat yung kinakain mo sa labas, may mga sikreto silang paggawa. Yung fishball, may uod yun na nasasama. Yung ex ko nagtatrabaho yun dati sa paggawaan ng fishball. Nakikita raw nila na nilalangaw yun. Kaya ayaw niyang kumakain kami dun dahil nandidiri siya. May mga itlog daw ng langaw yon nasasama kapag ginagawa ang fishball. Akala mo yata lahat ng kinakain mo malilinis Kumakapon na ka sa paggawa ng sakin. Lahat yan marurumi ang paggawa. Iba-iba lang ng pamamaraan para hindi mahuli. Kahit naman yung mga sikat na kainan, ganun din. May nagsabi pa nga sa akin, minsan daw nahuhulog na yung pagkain, pinapagpagan lang nila. Halos lahat ng mga Pilipino ay hilig talaga ang pagkain. Kaya marami rin ang naglalako ng pagkain o kaya'y nagtitinda sa tapat ng kanilang mga bahay. Pang-almusal man yan o pang-merienda. Pero paano kung ang taong pinagbibilhan mo ang magdadala ng sakit sa'yo dahil sa labis niyang kadugyutan? Ano kaya ang magiging parusa ng isang taong mapagsamantala sa tiwala na ibinigay sa kanya ng iba? Ate, hindi ka ba maghuhugas ng kamay mo? Hinugasan mo ng puwet si Junior. Naghugas naman ako, okay na yun. Anong paghuhugas pa ba ang kailangan? Hindi mo kasi inayos Konting sabon lang tapos banlaw na kaagad. Hindi mo man lang kinuskos. O kaya mag-gloves ka. Mura lang yung disposable nun. Magkano lang yun? Para maging malinis naman ang niluluto mo. Lumpia pa naman yan. Tingnan mo, nilamukos-lamukos mo na. Sus, okay lang yan. Ganon din naman sa mga mamahaling restaurant Akala mo ba malinis magluto ang mga yon? Hindi rin naman nila makikita kung paano ko to ginagawa. Dagdag pampasarap to sa tinda ko. Tingnan mo nga sila, di ba? Lagi nila akong dinadayo. Masanay ka na rito, Ninya. Alam mo, kahit na pagkain ng mga mayayaman, ganito rin ang ginagawa. Hindi lang nila nakikita. Hindi ba? Kasi sa amin, doon sa probinsya, maayos naman kami mag-prepare ng pagkain. Saan kapag ganyan, hindi talaga kami humahawak kung saan-saan. Nakakadiri kaya yan. Ikaw ba, kakain ka ng ganyan? Hindi ka kikita sa negosyo mo kung ang dami mong kaartehan. Kung kaartehan ang pagiging malinis, sige ayos lang matawag na maarte. Hindi naman porke hindi nila nakikita kung paano mo hinanda yung pagkain. Hindi mo na rin aayusin. Ate, hindi naman yan libre. Binibili nila yan. Ibig sabihin nun, kasama sa binabayaran nila ang kalinisan ng kinakain nila. Kahapon nakita ko, hindi mo hinugasan yung pinaggamitan mo ng lutuan mo ng sopas. May mga ipis kaya yun kagabi. Hinugasan ko naman yun, kaso iniipis pa rin dyan sa kusina mo. Oh, hinugasan mo na pala bakit ko pa huhugasan? Saka sinalang naman sa mainit yung kaserola. Ibig sabihin namatay na ang germs. Kaya ito kapag niluto ko to mamamatay na rin ang germs. Kaya huwag ka na mag-overthink ha. Hindi naman ikaw ang kakain. Kung kakain man tayo nito, ano naman, totoo naman talaga na wala na tong germs. Saka hindi tayo mayaman dito para mag-inarte ha. Kung gusto mo, bumalik ka doon sa probinsya. Doon ka na lang kina nanay. O sige, ang dami mong satsat. Iprito mo na to. Gagawa pa ako ng suka. Alam mo naman ng mga tao, mamaya lang nandito na yung mga yan magtatanong kung anong merienda. Napapailing na lamang si Ninya sa ginagawa ng kanyang kapatid. Matagal ng tindera ng pagkain si Marivic. Nakapwesto siya sa tapat ng kanilang bahay kung saan may nakalatag lang na lamesa. Wala nang asawa si Marivic habang ang 4 na taong gulang niyang anak ay kasama niya. Dahil nais na maghanap ng trabaho ni Ninya sa syudad, nagpasya siyang makitira muna sa bahay ng kanyang ate. Hanggat wala pa siyang napapasukan, nais niya sanang tulungan ito sa pagbebenta para kahit na wala siyang ambag sa bahay, hindi nakakahiya. Pero hindi niya rin kinakaya ang itsura ng kusina at kung paano nagluluto ang kanyang ate. Pero kahit na anong sabihin niya, hindi naman ito nakikinig sa kanya dahil nakasanayan na ito ni Marivic.
Hindi rin naman alam ng mga taong bumibili sa kanya. Sa katunayan, masarap naman magluto si Marivic, kaya binabalik-balikan siya. Ilang araw pa ang lumipas, maging si Nina ay hindi kayang kumain ng luto ng ate. Pero si Marivic at anak nito ay walang kaarte-arte. Naku Nina, kainin mo na yan. Huwag ka magsayang ng pagkain. Tandaan mo, mahirap lang tayo rito ha. Huwag mo na lang isipin kung paano yan niluto. Kung yun man ang problema mo, na hindi ko naman nakikita na problema. Ayoko ate, bibili lang ako ng Milo kahit yun na lang ang ulamin ko. Ay, bahala ka sa buhay mo. Tingnan mo, sa ngayon lang yan. Kapag nagtagal ka na, masisikmura mo rin yan. Hindi ka naman mamamatay dyan. Kumakain ka nga ng kinilaw eh. Iba naman yon ate. Anong iba dun? Hilaw nga na isda yun na binabad lang sa suka. Yun ang ew. Nakita ko kung paano mo niluto to eh. Kinagatan na nga ng pusa yung hotdog, tapos isinama mo pa. Hindi mo nalang hinayaan na kainin, total nahulog naman na. Diyos ko naman, Ninya. Alam mo ba kung gaano kamahal ang gastusin ngayon? Kung akala mo ako lang ang ganyan magluto, aba, hindi mo nakikita ang ginagawa ng iba? So ano, porket ginagawa nila, gagayahin mo na? Oo na, naiintindihan na kita. Ganyan ka magsalita dahil naninibago ka pa. Gets kita, huwag ka mag-alala. Alam ko rin na darating ang araw na maiintindihan mo ko kung bakit ko ba ginagawa to. Wala ka pa kasing responsibilidad sa buhay, kaya akala mo ganun lang kadali ang lahat. Kapag nagnenegosyo ka na, malalaman mo rin kung bakit ko to ginagawa. Kung mahal na pala ang bilihin, bakit hindi ka nalang magtaas ng presyo? Tapos saka ka bumili ng maayos na gamit para sa pagluluto mo. Tapos linisan mo tong kusina mo. Ilang beses ko na tong nilinisan eh. Kaso ang dami pa ring ipis. Dapat tapalan mo yung mga butas sa ilalim. Tapos may mga binabayaran ata para magtanggal ng mga ipis. Para maging malinis lang tong kusina mo ate. Gastos na naman? Kita mong maliit na nga lang ang nagiging tubo ko sa pagbebenta tapos puro pagastos dito sa bahay. Hindi ko na kailangan magdagdag pa ng ganyang babayaran. Mura lang yun ate. Sige, ikaw muna ang magbayad. Tapos kapag pasok ko dito sa trabaho ko at nakasahod na ako, babayaran kita. Para naman to sa mga taong bumibili sa'yo. Kasi sa totoo lang, akong naawa sa kanila eh. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin kung anong ginagawa mo dahil baka ikaw naman ang masira. Ay, wag mo talagang susubukan na gawin yan, sinasabi ko sa'yo. Mag-aaway tayo kapag ako nawala ng benta. Kaya nga tinutulungan kita, di ba? Dahil baka malaman nila, ano na lang sasabihin nila sa'yo? Wala ba ni isa sa mga kapitbahay mong nakapasok na sa kusina? Hindi naman ako nagpapapasok. Ay, bahala ka dyan. Saka mo gawin yung mga naiisip mo kapag may pera ka na. Hindi yung sakin mo ipapasagot. Pinapagulong ko na nga lang yung puhunan ko eh. Yung iba panay din utang sa akin, hindi naman nagbabayad. Hayaan mo sila. Kapag nagtaas ako ng presyo, magrereklamo yung mga yan. Kilala ko sila. Kahit na anong pilit ni Nina sa kanyang kapatid, hindi siya pinakinggan nito. Ilang araw pa ang nakalipas. Nagkaroon na ng trabaho ang dalaga sa isang patahian, kung saan kilala rin ang kanyang ate. Bumibili pala ang mga yon kay Marivic. Malapit lang naman ang bahay nila sa lugar kung saan nagtatrabaho si Nina. Be, kung sakali bukas makakadala ka kaya ng pangmeryenda rito? Hindi ko po alam kung anong oras magluluto si ate. Ubusan ng mga tinda ng ate mo eh. Paano kaya kung magpa-order ka rin dito? Para hindi na tayo lalabas kung sakali man. Kayo ba, gusto niyo ba ng merienda bukas? Order na lang tayo sa ate ni Nina. Sige po, sabihan niyo nilang ako. Sandali, magtatanong ako kay ate kung anong iluluto niya bukas. Pero kung sakali man na marami kayo mag-order, baka magluto na lang yun. O sige, send ka sa GC. Gagawa ako para sa pag-order ng pagkain. Pwede ring pang lunch kung sakali o almusal ano. Karamihan kasi sa amin, dito na kumakain eh. Nakakatuwa mang isipin na madadagdagan ang taong bibili sa kanyang ate. Nakakalungkot na hindi niya masabi kung paano ba yun niluluto ni Marivic. Ayaw naman niyang masira ang negosyo ng ate niya. Ngayon na dumarami na rin ang bumibili sa kanyang ate, dapat lang mapanatili niyang malinis. Hindi pwede na may maisasamang buhok o kaya ay paan ng ipis na nangyari noon.
Mabuti na lang at nakita niya kaya naalis niya. Pag-uwi ng bahay, may dala siyang pamatay ng ipis. Oh, ito ate. Kapag tapos natin kumain, mag-spray ako ha. Para naman mamatay na yung mga ipis. Ang bibilis pa naman nila magparami. Uy ate, ano ba naman yan? Bakit may tambak na naman dyan? Di ba ang sabi ko, huwag ka maglalagay ng basura dyan dahil dyan mo nilalapag yung mga pagkain niluluto mo. Nilinisan ko na yan eh. Oo nga, pero aalisin ko naman yan mamaya. Maghuhugas ako ng plato pag tulog ni Junior. Ako na maglilinis ng kusina at baka hindi mo rin naman malinis ng maayos. May mga binili na akong gamit dito ate. May gloves ka na rin ha. Gamitin mo naman to, lalo na kapag maghahalo ka ng pagkain. Hindi yung nagkakamay ka. Tapos kakamot ka kung saan-saan o kung ano-anong hahawakan mo. Para lang malinis. Ang dami mong gastos. Kung sana yung pinambili mo, binigay mo na lang kay nanay, di ba? Nagbigay naman na ako sa bahay. O ito, para to sa kalusugan ng mga tao na bibili sa'yo. Yung mga katrabaho nga gusto na magpa-order eh. Okay sana yon, dagdag kita sa'yo kaya ayokong mapahiya sa kanila. Ay, hindi ka naman mapapahiya sa luto ko. Sa luto mo, hindi talaga. Pero sa klase ng pag-aasikaso mo, hindi. Baka mamaya may maisama kang itlog ng ipis sa palitaw. Nung nakaraan, nakita ko may paa ng ipis. Ayoko namang makita nila na ang dugyot, di ba? Makakatulong naman to sa'yo, te. Hindi to gastos. Dahil para to sa mga taong bumibili sa'yo. Dami mo talagang arte. Nang matapos silang kumain, inisa-isa ng dalaga ang paglilinis sa kusina. Binabad niya ang mga kaserolang paglulutuan, ang mga sandok at iba pang kubyertos. Dahil nakatiwangwang lang sa kusina, alam ni Ninya na ginagapangan yon ng mga ipis. Iyo, ang dumi naman itong lagay ng mga kutsara. May tai pa yata ng daga. Ano ba naman tong si ate? Hindi naman siya ganito pinalaki ni nanay. Alam niya naman na maarte sa ganito si nanay eh. Makita lang na may ipis na gumagapang, lahat na ng plato kailangang hugasan at ibabad sa mainit na tubig. Ay, hindi kaya ng isang gabi ang paglilinis sa kusina niya. Susunod, bibilihan ko ng lagayan ng mga plato to para may takip. May anak pa naman siyang bata. Tapos ganito ang pinagagamit niya sa bata. Akong nai-stress sa kanya. Ginawa na lang ng dalaga kung ano ang makakaya niya para malinisan ang buong kusina. Hindi niya natapos lahat, lalo na't pagod na rin siya at may pasok pa siya kinabukasan. Ang dami ring naglabasang ipis sa ilalim ng lababo matapos niyang gamitin ang binili niyang pamatay ng mga ito. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga. Naabutan niya ang ate na naghahanda na ng lulutuin para sa mga nag-order sa kanya. Kita mo na, mas maganda kapag malinis, hindi ba? Bukas, wala akong pasok. Yan namang sa ilalim ang lilinisin ko. Oh, saan mo nakuha yan ate? Ano yan? Wala akong makitang toothpick eh, kaya ito na lang sa walis tingting. Pantusok lang naman para hindi maghiwalay kapag prinito. Ate, walis tingting talaga? Seryoso ka ba? Ang dumi niyan. Ginagamit natin yan sa banyo. Ano ba naman yan? Para namang mamamatay ka kapag hindi ka lumapit sa mga marurumi. Ang OA mo naman. Hindi naman to yung sa pinangwawalis natin. Yung sa taas ko to kinuha ha. Sa kahinugasan ko to. Tapos isinama ko sa prito. Di ba mamamatay ang mga germs sa kumukulong mantika? Pwede ka namang gumamit ng ibang bagay ate. Ang dami mong arte, maligo ka na. Ilan ba ulit ang order sa'yo? Magpapasobra ako ng 2. Baka may iba pa sa kanila na may gusto eh. Tapos chat mo ko kung ilan ang mag-order ng merienda mamaya. Magluluto ako ng bilo-bilo. Yung maayos naman ate. Huwag mo lamutakin yung bilo-bilo. Yung alam mong malinis na kayang kainin. Kaya namang kainin ah. Ako nga nakakain ko eh. Ikaw lang naman ang puno ng kaartehan. Akala mo naman kasi pinanganak kang mayaman. Para namang hindi ka kumain ng lupa nung nasa probinsya tayo. Naku, kung iiwas ka sa germs, baka maging sakitin ka. Ay, nai-stress ako sa'yo. Hindi na alam ng dalaga kung paano pa nga ba niya pagsasabihan ang kapatid. Kung hindi naman ito nakikinig sa kanya. Mas pinipili pa rin kung ano ang gusto kahit na hindi naman tama.
Ilang araw pa ang nakalipas, palagi na lang pagod si Nina, lalo na kapag tambak ang tinatahi niya. Kaya hindi na siya nakakapaglinis sa kusina. Dahil doon, naulit na naman na dumami ang mga ipis. Hindi naman pinapansin ni Marivic dahil sinasabi niya na kahit naman patayin niya, hindi naman nauubos ang mga ipis. Minsan pa nga ay ginagapangan ng pagkain na nasa lamesa, lalo na kung hindi ito tinatakpan ni Marivic. Kapag naman nag-aasikaso siya, minsan ay may mga langaw. Hindi na niya binubugaw dahil marami raw. Kaya naman ni minsan ay hindi kumain si Nina ng gawa ng ate niya. At mukhang napansin yon ng kanyang mga katrabaho. Hindi po. Sawa na kasi ako sa ganyan. Dati rin po sa probinsya namin, ganyan palagi ang niluluto sa bahay. Tapos kapag uwi ko, may mga natitira pong pagkain kaya yun ang kinakain ko. Ay, sa bahay, oo nga pala. Kahit nga yung mga nagtitinda sa panaderia, hindi rin kumakain ng tinda nila dahil sawa na sila sa tinapay. Akala ko ayaw mo dahil hindi maganda pagkakagawa Hindi, joke lang. Matagal na akong bumibili ng merienda sa ate mo. Lalo na kapag lumpia ang ginagawa niya. Naku, ang sarap kasi ng lasa Minsan lang may buhok. Sabi ko nga po kay ate na mag-hairnet siya. Meron naman po. Kasi minsan hindi na iiwasan na may pumuslit Understandable naman. Kahit nga sa ibang kainan minsan may buhok Medyo nakakadiri lang pero inaalis ko na lang tapos kakainin ulit. Sayang masarap din naman kasi. Tapos ang sarap-sarapan ng pagkakagawa ng suka. Ay oo nga pala, natanong mo na ba ang ate mo kung nagpapa-order siya ng suka? Bibili sana ako. Yung asawa ko kasi mahilig sa sausawan. Ay, yon ang hindi ko nasabi ate. Minsan kasi pagka-uwi pagod na ako Hindi na nga ako nakakakain. Pagpalit ng damit, tulog na agad. Chat mo na lang siya. 2 sana order ko kasi bibigay ko sa biyenan ko yung isa. Sige ate, wait lang. Pakunwaring nagpadala ng mensahe ang dalaga sa kanyang kapatid. Kahit na ang totoo ay hindi niya ito sinasabi kay Marivic. Alam niya kung paano itimpla ng ate ang suka sa isang maruming pitsil na hindi hinuhugasan. Kaya may mga itim-itim na pumapalibot sa bunganga ng pitsil. Kapag naaalala niya ang itsura, para bang kinikilabutan siya. Pero noong araw din na yon, nagdala ng merienda si Marivic. Okay na yan, ubusin niyo na. Sige, utang na lang kung wala kayong pambayad. Marivic, yung suka ko ha, baka naman makalimutan mo. Suka? Anong suka? Hindi mo pa ata nababasa chat ng kapatid mo. O-order ako ng suka, 2. Ay, ito rin daw si Sheena. Oh, ayun din daw. Ilista mo na lang. Basta wag mong kalilimutan ng sa akin ha. Dadalaw ang mga biyanan ko kaya ibibigay ko yung isa. Sige. Bukas papadala ko kay Nina. Sige salamat. Hindi na nakaligtas ang mga katrabaho ni Nina sa nakakadiring timpla ng suka. Nang makauwi na ang dalaga, naabutan niya ang kanyang ate na nagtitimpla na ng suka. May 4 na bote na siyang nagawa. Habang ang 3 pa ay itinitimpla pa. Wala ka naman chat sa akin. Hindi ka nag-chat no? Sayang tong pa-order na suka. Hindi ko naman alam na gusto nila. Hindi naman sa ayaw ko silang bumili. Bala ko sana na bibili muna ng bagong paghahaluan yung suka. Tapos imbudo na rin. Tingnan mo nga yung bunganga na imbudo mo. Kulay pula yan pero ngayon nangingitim na. Tapos yung pitsil halatang hindi hinuhugasan. Bakit huhugasan pa ginagamit ko rin naman. Tuloy-tuloy kong ginagamit. Saka bago ako magtimpla, binabanlawan ko naman ng tubig, no? Tubig lang? Hindi mo hugasan ng sabon. Saka kapag hindi ka nagtitimpla, nakatiwangwang lang yan dyan, di ba? Nilalangaw. May mga itlog na ng langaw. Nagiging uod talaga yun. Hinuhugasan ko nga ng tubig, kaya nawawala rin. Saka hindi naman inuuod ang suka, no? Mamamatay sila rito. Kaya nga walang uod ang sili kapag nasa suka. Bumili ka na lang muna ng bago mong timplahan. Magkano lang yun? Wala pang 50 yun, may pitsil at imbudo ka na, no? Bago pa.
Yang 50 na yan, tubo ko na yan. Nalugi naman ako kung ganun. Okay lang yan, hindi naman nila alam kung paano ko yan tinimpla. Saka malinis din naman yan. Suka yan eh. Hindi yan kakapitan ng germs kaya huwag kang OA sa mga kaartehan mo. Sa susunod, huwag mo itatago sa akin lalo na kung may mga order sila. Dapat nga tinutulungan mo ko eh. Tinutulungan naman kita, ate. Ang problema ko lang yung kalusugan nila. Hindi naman sila nagkakasakit, di ba? Ganun talaga yun kasi sanay na ang katawan nila. Hindi na sila nagpapatalo sa mga germs na yan. Alam mo kung bakit? Kasi kahit sila sa bahay nila, malamang nagkakamay din sila. O yung paghahanda nila ng pagkain nila parehas ng sakin. Wala ka pa kasing alam sa mundo. Hindi ko yan pupunahin kung wala akong alam, ate. Sinabi ko na yan kay nanay. Oo, kaya nga pinagalitan ako. Pero wala rin naman siyang magagawa dahil wala siya rito. Alam nga namang siraan niyo ako sa social media, di ba? Hindi kayo kapamilya kung ganun ang gagawin niyo sa akin. Baka kapag may... Ate, ano yan? Bakit may patay na daga naman dyan sa platuhan? Kanina lang yan. Yung pusa kasi bit-bit yan. Tapos tumalon siya. Kaso nahulog dyan. Mamaya alisin ko yan. Nakikita mo naman na nagtitimpla ko, di ba? Kapag nakita mo na naman na kinamay ko yan, baka sabihin mo sa akin na ang dugyot ko na naman. Nakakadiri naman eh. Di ba nilagyan ko na ng cover ang platuhan? Inalis ko, paano? Sa gaba lang. Sa gabal? Parang nga hindi gapangan ng ipis o ganyan na malalaglagan ng daga. Alam mo ate, pagod ako ngayon. Pero hindi ako makakatulog kung hindi ko lilinisan yan. Mabuti pa nga, tulungan mo ko. Pagkatapos mo dyan, isarado mo itong mga to ha. Yung dalawa na nakabukod. Para yan dun kay Edna. Halos sumuko na ang dalaga sa mga nangyayari. Ayaw niyang umalis ng bahay kasama si Marivic dahil gusto niyang bantayan ang ginagawa nito. Dahil alam ni Nina na kapag pinabayaan niya ang kanyang ate, kung ano-ano na naman ang gagawin nito sa kanyang mga tinda. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon naman ng bagong pagkakakitaan si Marivic. Nina, pa-order ka doon sa mga katrabaho mo ng homemade embutido at longganisa. Nagbebenta ka rin yan? Saan naman galing yan? Paano mo naman ginawa yan? Duda ka na naman sa ginagawa ko? Ano ba naman yan? Malamang nag-aaral ako ng ibang negosyo. Napanood ko to sa YouTube. Tapos may kakilala akong gumagawa rin ng ganito. May niluto ako dyan, tikman mo. Ayoko ate. Magtatanong na lang ako sa kanila kung may kakilala ba sila. Magdala ka bukas tapos patikim mo sa kanila. Masarap to. Kanina nga kumain kami ni Junior eh. Tikman mo lang kasi. Ayoko nga ate. Tingnan mo nga, kinakamay mo yan. Tapos ang haba ng kuko mo. Yung mga pumapasok sa kuko mo, tinatanggal mo tapos ibabalik mo. Tapos yan, panglumang kasiradong gamit mo eh. Sobrang daming alikabok na nakatago. Sigurado akong bara-bara mo lang na hinugasan yan eh. Bahala ka nga sa buhay mo. Puno ng kaartihan niyang katawan mo, hindi ka naman mayaman. Bakit? Mayaman lang ba ang dapat nag-iinarte? Kung makakaapekto yan sa kalusugan ko, hindi ako kakain yan. Para namang hindi ka bumibili ng pagkain sa labas ah. Hindi naman talaga. Hindi ka bumibili ng tinapay? Bumibili ako pero alam ko naman na malinis ang pagkakagawa nila. Hindi ka sigurado dyan dahil hindi mo naman sila nakikita sa loob. Alam mo bang sabi sa akin nung kakilala ko? Minsan daw yung pawis nila nahahalo sa tinapay nila. Di ba mainit doon sa loob? Tapos minamasa nila yung tinapay. Tutulo yung pawis nila. Kaya dagdag panlasa yun. Hindi naman totoo yung ganyan. Hindi ka pa naniniwala sa akin. Para namang sinabi mo na wala akong ibang kakilalang nasa bakery. Hindi mo ba pansin na bibihira sa mga panadero ang kumakain ng tinapay? Naku, lahat yung kinakain mo sa labas, may mga sikreto silang paggawa. Yung fishball, may uod yun na nasasama. Yung ex ko nagtatrabaho yun dati sa paggawaan ng fishball. Nakikita raw nila na nilalangaw yun. Kaya ayaw niyang kumakain kami dun dahil nandidiri siya. May mga itlog daw ng langaw yon nasasama kapag ginagawa ang fishball. Akala mo yata lahat ng kinakain mo malilinis eh. Kumakapon na ka sa paggawa ng sakin. Lahat yan marurumi ang paggawa. Iba-iba lang ng pamamaraan para hindi mahuli. Kahit naman yung mga sikat na kainan, ganun din. May nagsabi pa nga sa akin, minsan daw nahuhulog na yung pagkain, pinapagpagan lang nila.
Iba naman kasi yung mga ganun, ate. Ano naman ang pagkakaiba nun sa ginagawa ko? Mga negosyante kami. Alam mo ang tawag doon? Diskarte. Kanya-kanyang gawa lang yan basta hindi lang malalaman ng mga taong bumibili. Hanggat hindi naman nila nakikita ang paggawa, hindi sila titigil kumain. Kaya ganun ka rin sa mga bumibili sa akin. Kapag kumakain ka sa labas, hindi mo naman sila nakikita sa kusina, di ba? Sinasama ka ba nila sa loob para tingnan kung paano nila lutuin? Hindi naman, di ba? O, paano mo nasisigurado na hindi nila kinakamay ang pagkain mo? Na nung dinudurog nilang sinangag hindi sila galing ng banyo. Naku, sa kaartehan mong ganyan, baka wala ka na ibang kainin. Kahit naman sa karinderya, akala mo malilinis yun? Baka nga mas marumi pa sila magluto sa akin hindi pa masarap timpla nila. Hindi naniniwala si Nina sa kanyang ate, pero base sa kung paano nga kumilos si Marivic, tila ba nagdududa na siya sa mga pagkaing nabibili niya. Wala pa rin kasing nakakapansin ng kadugyutan ng kanyang ate. Kaya paano kung hindi nga rin niya alam na may ibang pamamaraan ang mga nagbebenta ng pagkain? Natigil na rin siya sa pagbili ng mga pagkain, kaya ang ginagawa na lang niya ay siya ang nagluluto para may baunin siya. Hindi ganon kasarap ang luto niya kagaya sa kanyang ate, pero maayos naman ang lasa para sa kanya. Dahil siya lang din naman ang kakain nun. Ilang araw pa ang lumipas, pumatok din ang bagong binebenta ni Marivic. Be, pa-order ka mo ulit ako ng 3 embutido tapos 2 kilong longganisa ha. Wala na bang ibang tinda ang ate mo? Nagustuhan kasi ni mama yung gawa niyang embutido Tapos mas madali rin lutuin para ipabaon sa mga bata. Alam mo naman, minsan sa sobrang busy ko, hindi ko na maharap ang magluto ng ulam. Yun, pwede na isabay sa kanin. Huwag niyo sanayin mga anak niyo sa ganung pagkain. Kahit pa masarap yun, hindi pa rin healthy. Oo, alam ko na ate kong nagbebenta sa inyo, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ko na rin kayo pipigilan bumili. Ayos lang sana kung paminsan-minsan lang, hindi ba? Hindi naman din araw-araw yun. Kapag kasi wala na kaming oras ng asawa ko maghanda ng pagkain ng mga bata, yun na lang. Itatabi ko lang sa ref. Sige, sasabihan ko na lang si ate. Saka kung may iba pa siyang tinda, pa-order ha. Napapailing na lamang si Nina sa ginagawa ng kanyang mga katrabaho o ang mga bumibili sa tinda ng kanyang ate. Ngayon kasi na marami nang ibinebenta si Marivic, nagiging sobrang abala nito. Kaya mas lalo niyang hindi nalilinisan ang kusina at mga kagamitan. Isang araw, walang pasok si Nina, kaya siya na ang naglinis ng kusina bago pa man magising ang kanyang ate at magsimula na sa negosyo. Kapag nagising kasi si Marivic, hindi na nito mahihintay ang paglilinis niya. Diyos ko po, kinikilabutan naman ako. Nanlilimahid naman sa dumi itong mga gamit ni ate. Yak, inuuod na itong sandok niya Tapos ipapadaan lang sa tubig. Ay, nakaka-stress naman. Kawawa naman talaga mga makakakain nito. Hindi man lang iniisip ni ate na pati anak niya pwedeng magkasakit sa ginagawa niyang ganito O ito pa. Tinapalan ko na nga para wala nang makadaang daga Ayan na naman, ang daming tae ng daga. Sinasarili na lamang ng dalaga ang inis na nararamdaman. Pinadali niya ang paglilinis. Binabad niya ang mga lagayan at binanlian din ang mga ito. Sinigurado niyang malinis ang gagamitin ng kanyang ate. Pati itong mga gamit niya sa panimpla hindi man lang takpan, Diyos ko naman. Itong asing nakatiwangwang. Paano kung umihi ditong daga? Ako magkakasakit sa mga nakikita ko Panigurado nito sa loob ng ref ang daming kalat. Mas lalo siyang nawindang matapos na makita ang ilang mga lumang pagkain na hindi inaalis ng kanyang ate. Itinapon niya ang mga yon. Halos maduwal siya sa pandidiri. Ilang sandali pa ay pumasok sa kusina si Marivic. Anong nangyayari sa'yo? Ang dumi ng... Ang dumi ng ref! Hindi ko kinakaya! Hindi naman yan marumi. Hindi! Tignan mo nga! Mga nabubulok na to mga to! Itong patatas, wag na to!
Tingnan mo nga ang kulay, nakakalason pa naman to. Para namang hindi mo to alam, ate. Tinuro na sa atin to noon ni tatay eh. Ah, oo. Hindi ko naman din yan ginagamit. Magluluto sana ako niya nung nakaraan kaso nakalimutan ko na. Natabunan na pala dyan. Paraan ako, magluluto na ako ng macaroni spaghetti. O ano yan? Giniling, malamang. Bakit nakalagay dyan? Pinakuluan ko kahapon bago ko ilagay sa ref. Papakuluan ko na lang ulit ngayon. Hindi na kumibo ang dalaga. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglilinis hanggang sa lumipas ang ilang sandali, nakaamoy siya ng tila bulok. Noong una, akala niya'y galing sa basura pero napagtanto niya rin na ito ang nilalaga ng kanyang ate. Ang baho naman, ate. Hindi pa ba sira yan? Baka naman sumakit ang tiyan nila. Hindi yan. Kaya nga pinapakuluan ko maigi para walang matirang lasa. Saan mo yan nabili? Sira na talaga yan, wag na yan. Ipakain mo na nga lang yan sa aso. Ate, maawa ka naman sa mga bibili ng pagkain sa'yo. Paano kung ipakain nila yan sa mga anak nila? Baka naman ma-ospital sila at magkasakit. Itapon mo na yan, ate. Ano? Ang mahal-mahal ng bilihin ngayon tapos gusto mong itapon ko yan? Binigay lang yan sa akin, saka pwede pa naman yan no? Nung nakaraan ganyan din naman yung ginamit ko. Pang-apat na pakulo ko naman na yan. Ibig sabihin yan, okay na yan. Hindi naman siguro nakakamatay yan, di ba? E paano hindi nakamamatay? Ma-food poisoning pa mga tao, lalo na mga bata. Hindi naman na food poisoning si Junior. Wala yan, okay lang yan. Kung nababahuan ka, lumabas ka na lang muna. Magluluto ako dahil mamaya may magtatanong na sa akin kung anong benta kong almusal. Oh, nasan yung garapon dito? Yung lalagyan ng magic sarap. Wala na, nilinis ko na, tinapon ko. Ha? Bakit mo naman tinapon? Alam mong ginagamit ko yung panluto. Ang dami pa nun ah. Hindi na yun pwede, ate. Nagtutubig na tapos ang dumi. May maliit na ipis akong nakita. Bumili ka na lang ng bago. Sa susunod, ate, kapag natapos mo ng gamitan, takpan mo naman. Alam mo naman na ang daming peste dito sa loob ng kusina mo eh. Ano ba naman yan, Ninya? Alam mo ang mahal ng bilihin ngayon, nag-aaksaya ka pa talaga? Ang dami pa nun eh. Magagamit pa naman yun. Mas mahal ang magpa-ospital kung magkakasakit dahil sa ginagawa mo. Awa na lang sa mga taong yun, ate. Mahihirap lang kamo tayo. Kaya paano ma-afford ng mga tao magpa-ospital? Mas malala pa niyan kapag nalaman nila na dahil sa'yo. Baka pagbayarin ka. Isa pa, kapag nagkataon na may magtingin dito sa bahay, tapos nakita nilang ganito kadugyot, aba, baka makulong ka pa, ate. Ano, kapag nagnenegosyo ang tao, ikukulong nila? Hindi naman basta sa ganun lang, ate. Ang hirap mo naman pagsabihan, no? Nakakaano ka naman na dyan? Ang tinutukoy ko, babagsak ka talaga kapag may inspection dito. Lalo na't hindi malinis ang lugar na pinaglulutuan mo. Hindi naman yan basta lang negosyo, ate. May buhay na nakasalalay dyan sa ginagawa mo. Hindi yung sa pagiging maarte. Dahil baka pagmulan pa ng malalang sakit yung ginagawa mo. Tingnan mo, ginagapangan ng ipis, iniihian ng daga, tapos iniitlugan ng langaw. Tapos ano, ang gagawin mo lang, kakawkawan lang ng tubig. Ano yun? Hindi ka maghuhugas ng kamay mo tapos lalamutakin mo yung pagkain. Tapos ang rason mo lang, pinapakuluan naman. Hindi, porket pinakukuluan ng pagkain, ate, magiging safe na ha. Pwede rin yung maging dahilan para magkaroon ng bulate mga bata. Yang anak mo, malamang yan meron na yung bulate. Kaya hanggat hindi pa huli ang lahat, hanggat wala pang napapahamak, itigil mo na yan, ate. Kung gusto mo talaga magnegosyo, sige, go lang basta alam mong malinis ang lugar mo. Huwag mo nang ikatwira na gano'n ang ginagawa ng iba, kaya ayaw mong maiba sa kanila. Kasi, ate, hindi lahat ng negosyante ganyan sa'yo. Dahil meron ding mga nagtitinda ng pagkain na malinis ang paggawa. Hanggat may bumibili sa akin, magnenegosyo ko. Ano ba? Naiinggit ka ba sa akin? Dahil ako nasa bahay lang may negosyo, tapos may mga bumibili? Habang ikaw nagtatrabaho lang sa patahian at isang araw sa isang linggo lang magpapahinga? Kung gusto mo, pwede namang dalawa tayo ang magnegosyo, di ba? Hirap kasi sa'yo kapag naiinggit ka, ang dami mong napupuna. Ate, hindi lang yan basta pagpuna. Tingnan mo rin mismo ang paligid mo. Tatanungin ko sana kung ikaw bang nasa kalagayan ng mga customer okay sa'yo na kumain kung ganito kadumi ang ginagawa sa pagkain mo.
Kaso naalala ko, oo nga pala, ayos lang sa'yo. Dahil ikaw naman din mismo ang kumakain ng karumihan mo. Oh, mukha naman yatang nasagot na ang tanong mo. Baka pwedeng hayaan mo na ako magluto. Anong oras na oh? Tumabi ka na dyan, ang dami mong nirereklamo. Kahit naman anong sabihin ng dalaga, hindi niya rin naman mababago ang pag-iisip ng kanyang ate. Maging ang mga taong bumibili sa kanya. Dahil pansin pa rin ni Ninya na talagang tinatangkilik ang benta ng kanyang ate. Minsan, nakakarinig siya ng mga bata o matatanda na nagluloko ang tiyan pero hindi yun sinisisi sa kinain nilang luto ni Marivic. Hindi tuloy alam ng dalaga kung paano pa niya mapipilit ang ate na maging responsable naman sa kusina. Ayaw niyang isumbong sa mas nakatataas dahil naaawa rin naman siya. Mag-isa lang tinataguyod ni Marivic ang anak. Hindi naman nagsusustento ang ama ng bata. Nagbibigay naman si Ninya sa bahay, lalo na sa bayad sa kuryente. Pero kung sakali na makasuhan ng kanyang ate, maaaring magbayad ito ng mas malaking danyos. O kung malala pa, ay makulong. Kung mangyayari yun, sino na lamang ang mag-aalaga sa anak nito? Kaya ang naiisip na lang niya, mapilit ang ate na maging maayos sa kanyang mga gamit. Ilang araw pa ang nakalipas, nadagdagan na naman ang binebenta ni Marivic. Pati siomay ay naisama na niya sa listahan. Ate, ito na yung order mo siomay tapos embutido. Yun! Salamat, be! Ang sipag ng ate mo, ano? Grabe, ang dami niyang nagagawa sa isang araw. Tapos may inaalagaan pa siyang anak. Buti hindi siya nahihirapan. Bakit kaya hindi ka nalang sumama sa ate mo na magnegosyo? Alam mo, sa lakas ng business niya ngayon, pwede nyo na yan i-post online. Kumbaga, maghanap kayo ng mga reseller. Mabababigay nyo sa kanila tapos sila na lang bahala magpatong. Masarap pa naman gumawa ang ate mo. Kuhang-kuha niya yung timpla na gusto ko. May magic ata ang ate mo eh. Alam mo ba, nung nakaraan, bumili yung asawa ko sa katrabaho niya ng longganisa. Naku, hindi masarap. Masyadong mabawang tapos puro harina lang. Hindi tulad sa ate mo, malaman na. Tapos ang sarap talaga. Puro na lang ang sarap, ano? Wala akong hilig sa ganyan, ate. Gusto ko talaga itong sa tahi-tahi eh. Para kapag nag-apply ako sa abroad, may experience na ako. Ay, oo nga pala, balak mo mga ibang bansa. Oo, okay na rin yan. Pero sabihin mo sa ate mo na huwag niyang titigilan ng paggawa ng masarap na pagkain, ha? Oo, sige po. Hindi naman talaga maikakaila na masipag si Marivic. Alam ito ng kanyang kapatid. Namamangha din naman siya sa determinasyon ng kapatid at naniniwala siya na kung ipagpapatuloy ng ate ang kanyang negosyo, malaki ang tsansa na magkaroon siya ng pangalan sa ganong industriya. Ang kinakatakot lang ng dalaga ay kapag may ibang nakaalam ng sikreto ng kanyang ate, maaari itong magamit laban sa kanya. Pero paano nga ba niya pangangaralan ito kung wala namang laban ng kanyang mga salita? Ilang araw pa ang nakalipas, hindi nakapasok sa trabaho si Edna. Ang akala ni Ninya, normal na pangyayari lang yon na baka may kailangan siyang gawin. Pero nalaman niya na isinugod sa ospital ang anak nito dahil sa labis na pananakit ng tiyan. Nang marinig niya yon, kinabahan na agad ang dalaga. Hindi na siya mapakali dahil iniisip niya na maaaring may kinalaman ang binili nitong ulam. Nang makauwi na si Ninya, agad niyang kinausap ang kapatid. Doon niya nalaman na 3 bata na ang naisugod sa ospital dahil sa siomay na gawa niya. Ate, baka mamaya niya may pumuntang pulis dito. Hindi na nga ako magbebenta ng siomay, di ba? Subok lang naman. Hindi ko alam anong nangyari eh. Sila lang naman ang sumakit ang tiyan. Ako nga hindi eh. O kahit si Junior. Meron din yung ibang mga bata at nakakain. Baka naman may iba silang nakain o may ibang nangyari sa kanila. Ate, alam naman nating dalawa na ikaw talagang may kasalanan nun. Tigilan mo na yan muna. Tingnan mo nga oh. Ayan, nakakalat na naman ang mga sandok mo. Naku talaga ate. Hay, tumigil ka na. Huwag ka na mag-overthink ha.
Okay na ang lahat. Hindi naman ako makukulong dahil wala namang magtuturo sa akin. Pwede ko naman sabihin na baka iba ang ginawa ng anak nila. Bakit? Sa pagkain lang ba pwedeng magkasakit ang isang tao? Ha? Ang tigas na ulo mo talaga. Mas matanda ka naman sana sa akin eh. Pero hindi ka naman makausap ng maayos. Ano ba naman yun? Inis na si Nina sa ginagawa ng kanyang ate. Alam niyang hindi niya ito basta mapipigilan, kaya dapat mag-isip siya ng ibang paraan. 2 araw pa ang nakalipas, saka lang ulit pumasok sa trabaho si Edna, pero halata sa kanya ang pagod at may bit-bit na problema. Ate, ayos ka lang ba? Parang kanina ka pa dyan tuliro ah. Kumusta na ba ang anak mo? Nagloloko pa nga rin ng tiyan niya hanggang ngayon. Nag-aalala ko dahil kasama niya lang sa bahay yung pinsan niya. Nagsuka nga raw ngayon. Hala, kawawa naman. Hindi ka ba pwedeng mag-leave muna? O kaya uwi ka na muna, di ba? Para sana maalagaan mong anak mo. May iniinom ba siyang gamot ngayon? May iniinom naman siya, kaso minsan talaga bigla na lang sumusumpong. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Hindi rin namin alam kung ano bang nakain niya, pero ang sabi, baka marumi ang proseso ng pagkakagawa. Yung anak ko na yon mahilig magkakain sa labas. Nai-stress na ako. Yung pinsan niya rin, ganyan. Pero yon 2 araw lang naman nagtae. Sa kanya, na-ospital na ng ilang araw. Iniisip ko kung talagang tatagal ang sakit niya, baka mag-resign na ako. Iiwas mo na lang muna siguro siya sa ibang pagkain. Oo, sa ngayon puro lang muna siya lugaw eh. May mga sinabi rin yung doktor na dapat niyang iwasan na pagkain. Nahihirapan nga ako ngayon kasi yung mga pwede niyang kainin, yun naman ang mga ayaw niya. Lalo na gulay, nako doon ako hirap. Wala bang mga herbal ganon? Baka yun makatulong sa kanya. Yun nga ang sabi ni Mama sa akin. Bukas pa kasi pupunta sa bahay si Mama. Kumuha siya nung hindi ko alam tawag doon sa halaman na yun pero ipapanguya sa kanya yung dahon kaso mapait. Alam mo naman ang mga bata, ayaw ng ganon. Hayaan mo ate, magiging maayos din ang anak mo ha. May nakasabay kaming bata, ganon din ang nangyari sa kanya, nagsusuka. Pero yun daw, pagkatapos ata kumain ng siomay dun sa pinagbilan niya malapit sa school. Kaso wala na dun yung nagbebenta. Ang hirap talaga magtiwala sa mga pagkain ngayon, Kaya dapat mag-ingat kayo sa mga kakainin nyo. Huwag na magbibibili kung saan-saan. Mas magandang sa bahay talaga magluto kahit yung mga merienda. Wala nga akong baon ngayon. Anong sabi ng ate mo? Magdadala kaya siya rito? Ha? Wala naman siyang sinabi. May kanin ako rito. Bili lang tayo ng sardinas. Bakit? Hindi na ba nagluluto ang ate mo? Nagluluto pa rin naman pero ngayon kasi parang naging busy siya sa ibang bagay. Kahit ba merienda? Oo, kahit pa merienda. Basta hindi siya nagluluto Ewan ko kung kailan ulit. Huwag ka na lang muna magbibili kung saan-saan. Naku, baka kapag 2 pa kayo ng anak mo magkasakit, kawawa talaga kapag ganun lang nangyari. Kaya huwag ka na muna magbibili kahit kay ate. Alam mo, iniisip ko nga na ipaalbularyo ang anak ko Alam mo yun, baka mamaya may nagawa yun na hindi namin alam o nakasanggi siya ng hindi nakikita. Totoo ba yung mga ganyan? Di ba ang albularyo para lang sa mga nakukulam? Ganun? Hindi Maraming kayang gawin ng mga albularyo. Hindi ko naman sure kung may nabati nga ba siya. Pero wala namang mawawala kung susubukan namin At saka nakaka-stress talaga kapag bata ang nagkakasakit. Napakahirap alagaan. Lalo na ang arte sa gamot o mga iniinom. Pati sa pagkain hindi maawat. Kapag gusto niyang kumain, ako talagang kakain siya. Pero totoo yung mga mangkukulam? Alam mo, galing akong probinsya pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Sa amin, meron naman doon sikat na mangkukulam. Ang daming dumadayo sa kanya. Pero kasi ako, never ko naisip magpakulam Pero ewan ko rin ba kung gaano katotoo ang mga ganyan?
Oo naman, hindi ko pa rin naman naranasan magpakulam pero kasi alam ko totoo yung ganun. Tita ko nga pinakulam noon. Talagang sobrang sakit daw ng tiyan niya. Alam mo yung parang may mga tumutusok na karayom sa kanya? Ganun daw yung pakiramdam. Oh, meron naman nun sa syudad. Di ba sa mga probinsya lang yun? Wala rin kasi ako napagtanungan yan dito eh. Alam ko kasi mga tao rito hindi naniniwala sa ganyan. Hindi meron na noon, ano ka ba? Sa Quiapo pa lang ang dami na eh. Meron din ako kilala, taga Cubao. Pati dito meron naman. Diyan sa Baclaran. Saan banda? O bakit? Magpapakulam ka ba? Hindi naman. Curious lang ako. Hindi ko kasi alam na pag-ala-gala lang pala ngayon ng mga mangkukulam eh. Tapos nandito pala sa syudad, no? Dati kasi talaga nagtatago pa yan sila. Dahil kapag nahuli sila, susunugin sila. Wala siyang pwesto pero kada umaga makikita mo yun. Mukha siyang pulubi na namamalimos pero kapag tinanong mo siya, marunong yun. Kasi dati, naalala ko, may kasama ako nagpunta sa kanya. Dati kasi dyan ako nag-work sa Double Dragon bago ako mabuntis nun. Yung katrabaho ko, niloko siya ng jowa niya tapos ayun, may nagsuggest sa kanya na pumunta nga raw siya sa mangkukulam na yon. Kapag umaga, doon siya nakapwesto malapit sa simbahan. Hindi ko na lang alam ngayon kung andoon pa siya ha. Ayos pala yun. Sa katunayan, alam ng dalaga kung bakit may nabubuong plano sa kanya. At ang plano na yon ay ipakulam ang kanyang ate. Bata pa lamang sila, alam na niyang masama ang magpakulam. Lalo na siyang lumaki sa probinsya. Kahit na hindi siya naniniwala sa ganon, ilang beses na silang pinangaralan ng kanilang mga magulang. At kahit pa ng kanilang lola na wag silang lalapit sa itim na kapangyarihan dahil masama yun. Malaki daw ang magiging kapalit sa kanilang kaluluwa. Pero alam din naman ni Ninya na hindi naman magiging malala ang kanyang parusa kung hindi naman niya ipapapatay ang ipapakulam niya. Noong wala siyang pasok sa trabaho, sinubukan niyang puntahan ang matandang tinutukoy ni Edna. Ang dami namang matatandang pulubi rito. Sino kaya rito? Ang weird naman kung tatanungin ko kung mangkukulam sila, di ba? Baka mamaya mapahiya pa ako. Baka ma-scam din ako. Hindi ko man lang tinanong kung anong itsura. May isang matandang lumapit sa kanya at nagtanong kung gusto niyang magpahula. At sa hindi niya mawaring dahilan, itinanong niya kung marunong ba itong mangulam. At sinabi naman ng matanda na marunong nga siya. At yun na lang ang kinapitan ng dalaga. Ibinigay niya ang buhok ng kanyang ate at ang klase ng kulam na gusto niyang gawin dito. Pinaliwanag niya rin ang dahilan kung bakit nais niyang wag masyadong lalaan ang ipapagawa sa kanya. Kasunod naman nun ay sinabi rin sa kanya na huwag niyang papapuntahin sa ospital ang ipapakulam niya dahil doon ito mamamatay, lalo na kapag naturukan na siya ng gamot sa katawan. Tinandaan niyong mabuti ni Ninya dahil malaki ang responsibilidad niya sa anumang mangyayari sa kanyang kapatid. Konsensya rin ang dadalaw sa kanya sa oras na mapahamak ito. Pag-uwi niya ng bahay, naabutan niyang maayos pa naman ang kanyang ate. Nagbabalot ito ng embutido na ginawa niya. Gumala ka? Sino kasama mo? O baka nakipag-date ka? Oo, gumala ako. Pero mag-isa lang ako. Bumili lang din ako nitong spray sa ipis. Ubus na kasi eh. Para sa susunod, kapag may oras ako, maglilinis ako ng kusina. Alam mo ba yung nangyari sa anak ni Ate Edna? Huwag ka na muna magbenta sa kanya ha. Sinabi mo sa kanila na hindi na ako nagluluto? Nagulat ako nagchat sa akin si Carolina. Bakit daw hindi na ako nagdadala sa kanila? Kasi ang sabi mo hindi na ako nagluluto. Bakit naman gano'n na sinabi mo sa kanya? Alam mo naman na hindi ako tumitigil sa pagluluto, di ba? Lalo na kung may order naman sila. Ang dami mo namang sinasayang na order. Ate, ayoko lang na mamagaya sila sa anak ni Ate Edna. Alam mo ba na hanggang ngayon nagsusuka pa rin yung bata? Malakas ang pakiramdam ko na dahil sa dumi ng paggawa mo doon sa nakain niya eh. Meron na rin akong mga nabalitaan ngayon na nasusugod sa ospital. Hindi kaya yung nagsusukat tae.
Lalo na doon sa mga bata pa talaga. Arte lang ng tiyan nila yun sa una. Pero masasanay din naman sila kapag nagtagal. Tingnan mo nga ako. Nakita mo ba na nanakit ang tiyan ko? Tibayan lang talaga yan ng sikmura. Hindi ako magtataka kapag may pulis na kakatok sa bahay dahil nagreklamo na sila sa pagkain mo. Kung may reklamo sila, hindi tatagal ng ganito ang negosyo ko, ha? Kaya huwag ka na dyan mag-overthink. Walang pulis na kakatok. Tuloy ang negosyo ko. Maraming may gusto ng luto ko. Hindi ko naman problema ang luto mo, ate. Ang sinasabi ko kung paano ka magluto. Yang gamit mo. Yang paligid mo. Alam mo, kung talagang mahal mong pagnenegosyo, alam mo rin kung paano mo aalagaan ang mga taong bumibili sa'yo. Kaso, sa halip na alagaan mo sila, ikaw pang gumagawa ng paraan para magkasakit sila eh. Kapag may nakaalam itong ginagawa mo, nitong pamamaraan mo, mawawalan sila ng tiwala sa'yo. At sa oras na mangyari yon, kahit na ano pang sarap ng pagkain mo, pandidirihan na nila. Kahit na dumating pa ang panahon na magbago ka, wala nang maniniwala sa kalinisan mo dahil marinig pa lang nilang pangalan mo, nakakabit na sa'yo ang karumihan ng gawa mo. Wala namang nakakaalam nito maliban sa ating dalawa eh. Kapag nalaman nila, ibig sabihin sinabi mo sa kanila, di ba? Kaya kung ayaw mo magkaroon ako ng issue sa kanila, baka pwede mo naman itago na lang yung alam mo. Kung sinabi ko sa kanila, edi sana wala na talaga naghahanap ng luto mo. Edi sana malalaman din ni Ate Edna na ikaw ang dahilan kaya ganun siya ka-stress sa anak niya ngayon. Kung hindi ka rin lang naman apektado, wag mo na lang pansinin. Kung wala namang mawawala sa'yo, di ba? Manahimik ka na lang. Ate, hindi ibig sabihin na hindi ako apektado, hindi na ako magsasalita para sa mga taong apektado. Kasi ako ang naaawa sa kanila eh. Gusto lang nilang kumain. Nagbabayad sila ng tama base sa hinihingi mo. Tapos ang kakainin nila, may malaking kapalit sa kalusugan nila. Alam kong malalaman mo lang ang mali sa ginagawa mo kapag ikaw na mismo ang apektado. Hindi pa alam ng dalaga kung kailan ba eepekto ang kulam na pinagawa niya para sa kapatid. Kinabukasan, maagang nagising si Nina dahil ginigising siya ng kanyang pamangkin. Hindi niya alam kung anong nais nitong sabihin sa kanya. Pero alam niya na maaaring may nangyayaring masama kay Marivic. At tama nga siya. Naabutan niya ang kapatid na nasa kusina at nagsusuka. Ate, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Hindi nga eh. Ang sakit ng tiyan ko. Grabe. Kanina pa ako sumusuka rito tapos hindi naman nawawala ang sakit. Nagpunta na rin ako sa banyo pero wala talaga. Ano bang kinain mo? Yung ulam kagabi na longganisa. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Huwag mo na nga akong pangaralan. Nahihirapan na nga ako eh. Hindi ako masyadong makakilos. Aray, sobrang sakit. Dahil may sakit ang kapatid at wala ring mag-aalaga sa pamangkin, hindi pumasok sa trabaho si Nina. Nagpaalam siya at sinabi na kailangan ng kapatid niyang dalhin sa ospital, kahit na hindi naman niya dadalhin. Ayaw rin ni Marivic dahil natatakot siya sa maaaring makita ng doktor. Dahil sa sama ng pakiramdam ni Marivic, hindi siya nakagawa ng para sa negosyo. Nakahiga lang siya habang namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. O ano na? Masakit pa rin ba, ate? Oo. Hindi ko alam kung nawawala ba. Basta, kanina medyo masakit lang tapos ngayon bigla siyang kumulo na parang gutom. Tapos ayan, atake na naman ang sakit. Nautot naman na ako eh. Nagbawas na rin ako pero wala talagang nangyayari. Sobrang sakit pa rin. Pero wag mo akong dadalhin sa ospital ha. Alam mo naman na takot ako. Ano? Ganyan na lang ba? Titiisin mo na lang yan? Baka bukas pwede na ulit ako makatayo. Baka maayos na ako, no? Malay mo ngayon lang to. Kailangan ko lang sigurong magpahinga. Tapos na ako maglinis ng kusina. Maayos na. Wala na yung mga dumi. Ang dami kong tinapon. Kasama na yung laman ng ref. Yung mga bulok na karne. Ano ba naman yan, Nina? Ang sakit! Ano? Manghihinayang ka pa rin ba sa mga yon? Ate,
Yang nangyayari sa'yo. Baka yan na mismong dahilan kung bakit kailangan mo maging malinis na sa kusina mo. Ate, sa lahat ng bagay, talagang sa pagkain mo pa naisipang maging dugyot? Sa daming parte ng bagay, sa kusina ka pa talaga naging pabaya? Ano? Sana gets mo naman na ako doon sa mga sinasabi ko. O ayan, malamang ganyan mismo nangyayari doon sa mga nagkasakit dahil sa pagkaing binenta mo. Paano ang negosyo ko? Hindi pa naman pwede na. Aray ko naman. Ano ba naman to? Hindi mo na kaya, ate. Huwag mong pilitin ang sarili mo, ha? Hayaan mo. Kapag naging maayos ka na, saka ka bumalik sa pagluluto. Ililipat ko mga gamit sa kusina kasi patatapalan ko yung mga butas para wala ng mga ipis na maglalabas-pasok dito. Tapos yung mga lumang kaserola, itinapon ko na rin pala. Saka yung mga bulok mong gamit. Nais pa sanang umapela ni Marivic pero hindi na talaga niya kaya ang sakit na nararamdaman. Kahit na anong pilit niya, hindi nawawala ang kanyang sakit. Halos umiiyak na rin siya sa tuwing may kung anong namimilipit mula sa kanyang tiyan. Nakakakain pa naman siya pero hindi ganong karami dahil inaalalayan niya rin ang kanyang tiyan. Dahil sa nangyayari sa kanya, malaki ang naging epekto sa trabaho ni Nina. Hindi niya kasi pwedeng basta iwan ang kanyang ate, lalo pat dalawa lang sila ng 4 na taong gulang nitong anak ang nasa bahay. Isa rin sa kanyang inaalala ay baka may magdala sa kapatid niya sa ospital. Sigurado ka ba na magre-resign ka na? Pwede ka naman ata mag-leave kung sakali. Oo, ate. Hindi ko kasi pwedeng pabayaan si ate eh. Hindi ko rin naman kasi alam kung hanggang kailan siya ganun. Nakakahiya naman dito dahil matatambakan kayo ng trabaho. Kawawa rin siya, ano? Ano kaya yung naging sakit na ganyan? Pasalamat na nga lang ako sa Diyos na gumaling na rin ang anak ko. Alam mo ba, muntik na rin ako mag-resign. Baka may virus na kumakalat, no? Hindi ko alam, ate. Basta ang alam ko lang, dapat nag-iingat palagi sa kinakain. Sige po, aalis na ako ha. Baka umiiyak na naman si ate sa bahay. Katulad ng iniisip ng dalaga, umiiyak nga ang kanyang ate nung nakauwi na siya. Hindi na raw kasi tumigil ang paghapdi ng kanyang tiyan. Maya't maya na rin siyang nasa banyo. Minsan sumusuka rin siya. Baka sa mukha niyang hirap na hirap siya. Nagbabalat din ang kanyang mga labi. Malamlam ang mga mata at namumutla. Hindi ko na talaga kaya to, Nina. Alam mo, kanina nung sumuka ko, akala ko mamamatay na ako. Sobrang hapdi ng tiyan ko. Wala akong maisuka kaya ang asim ng lalamunan ko. Tapos kulo ang tiyan ko. Sobrang sakit talaga. Sobrang nanghihina ako. Dito na lang ako sa bahay para may bantay ka. Para may mag-alaga na rin kay Junior. Anong pagkakakitaan natin? Pwede naman ako magluto. Hindi nga lang kasing sarap ng luto mo. Pero kapag mga merienda, okay na yon. May natutunan naman ako kay nanay eh. Lalo na kapag mga kakanin o puto. Malaking tulong na rin yon. Dahil magkakapera tayo kung magkakabenta ako. Sana gumaling na ako. Hindi ako sanay na nandito lang ako sa bahay tapos walang ibang ginagawa. Habang nag-uusap ang magkapatid, may ilang beses na kumatok sa kanilang pinto. Nang buksan yun ni Nina, may 2 pulis at 2 babae na hindi naman nila kilala. Sinabi ng mga pulis na may reklamo silang natanggap, na ang pagkain daw ni Marivic ang dahilan kung bakit may mga nagkakasakit. May ipinakita silang papel para makita ang itsura ng kusina. Hindi naman natakot ang dalaga na ipakita ang kusina nila dahil malinis yun. Wala na ang mga bulok na pagkain. Wala na rin ang mga bulok na gamit. Sakto rin nakabibili niya lang ng mga bagong lagayan. Kaya nung nakita ng mga pulis na malinis naman ang pinaglulutuan nila, walang naisampang kaso kay Marivic. Nang makaalis na ang mga nagtingin ng kanilang kusina, pumasok na sa loob ng kwarto si Nina. Anong nangyayari?
Sino yung mga yun? May bisita ba tayo? Mga katrabaho mo ba? O kung may bibili sana ng pagkain? Mga pulis, ate. May mga nagrereklamo raw na nagkakasakit sila dahil sa pagkain niluluto mo. Buti na lang, wala silang nakita na kahit na ano sa kusina natin. Kita mo na yon? Sabi sa'yo darating ang araw na may magrereklamo sa'yo. Ganyan din mismo ang nararamdaman nila. Masakit ang tiyan. Paano naman mangyayari yun hindi naman ganun dati. Baka naman may virus na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tapos isisisi lang nila sa akin. Ako lang ba ang nagbenta ng pagkain sa kanila? Ate, kahit na anong gawin mo, hindi lulusot yung mga sinasabi mo. Alam mo, kung sakali na hindi ko pa nalinis ang kusina, tapos ikaw pa ang nandun, tapos naabutan nila na ganon, nakakarimaharim na itsura, ay ewan ko. Kung hindi ka nila basta lang damputin. Hindi mo pa rin ba talaga gets ha, ate? Ano bang tingin mo? Kasi hindi ko naman talaga alam kung anong nangyayari. Tama naman ang sinabi ko na hindi ko kasalanan Baka sa akin na lang sinisi. Hindi natin sigurado kung sino ba talaga ang may kasalanan nung sa iba. Pero alam ko ate na alam mo na may mali ka rin. Ano, hindi mo pa rin ba tatanggapin? Gusto mo rin bang danasin ng anak mo yung ganyan sa nararamdaman mo? Kasi kung yan ang nararamdaman ng iba, baka malaki ang tsansa kapag pinagpatuloy mo magluto sa dugyot na kusina, hindi malabo na pati si Junior daranas din ng ganyan. Kasi matagal ko naman ang ginagawa yun. Hindi ibig sabihin na matagal mo nang ginagawa, yun na ang tama. Kahit na ilang taon pa yan, kung mali talaga, mali talaga. Hindi mo pwedeng gawing palusot ang nakasanayan na kahit na mali. Kasi naman, ang mahal naman ng bilihin. Para namang hindi mo alam. Ano namang kinalaman nun sa kalinisan? Hindi naman apektado ng presyo ng bilihin ang pagiging malinis mo sa kusina. Ano nangyari sa'yo, ate? Samantalang dati, nung nasa bahay ka, ikaw pang palaging nagagalit kapag makalat ang kusina. Ayaw mong may mga nakatiwangwang. O tapos dito sa bahay mo, nagulat ako. Wala ka nang pakialam kahit na naggagapangan ng mga ipis. Tapos tuwan-tuwa ka pa na nagnenegosyo ka. Hindi mo alam ang laki ng epekto ng ginagawa mo sa kalusugan ng ibang tao. Hindi lang sa matatanda ha, pati sa mga bata. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Naaalala ko lang, simula nung nagkaroon ako ng asawa at anak, hindi na ako nagkaroon ng oras sa paglilinis sa kusina. Tapos nung naghiwalay kami ng asawa ko, mas lalong hindi ko kinayang maglinis. Parang hirap na hirap akong maghabol ng oras. Ang alam ko lang, basta makapagluto ako, okay na yun. Inaayos ko naman ang lasa. Pinapakuluan ko naman talaga. Lagi akong naghahabol ng oras. Kaya kapag naglinis pa ako, parang malaking oras ang masasayang sa akin. Yung oras sana na yun, gagamitin ko pa para sa iba pang negosyo. Naiintindihan ko ang pangangailangan mo para sa anak mo, ate. Na gusto mong todo kayod para sa kanya at sa kinabukasan niya. Wala namang masama sana kung ganun Kaso, sa kahahabol mo ng oras, kinabukasan naman ng ibang nasira. Alam ko naman ng mga pinagsasasabi mo sa akin noon Naiintindihan kita. Kahit naman ako nandidiri kapag nakikita ko pero minsan, hindi ko na yun napapansin. Kasi ate, sa totoo lang, gusto kitang suportahan dyan sa negosyo mo. Kaya nga gusto kong magpunta ng abroad para makatulong ako sa'yo na magpatayo ng maliit na kainan. Kasi sa totoo lang, ang daming may gusto ng luto mo Kahit naman sa probinsya natin, hindi ko nga magaya-gaya ang timpla mo. Kaya ayokong masira ka sa kanila. Dahil ang mga customer mo mag-aangat sa'yo o ang magbabagsak din sa'yo. At sa oras na bumagsak ka, hindi ka na nila maibabangon. Malaking kasiraan ang kadugyutan, ate, dahil kamumuhian ka ng lahat. Tama ka naman. Kaya, sorry kung ako ang ate mo pero ako pa ngayon ang matigas ang ulo, ha? Pagpasensyahan mo na ako. Siguro kung hindi ko nga naranasan ang ganitong klase ng sakit, baka hindi ako magbabago.
Baka mas lalo lang din akong malubog sa paghihirap. Pagluluto ang nagpapasaya sa akin. At kung mawawala pa to, baka nga hindi ko kayanin. Salamat sa iyo, kapatid ko. Palagi kang nandito sa tabi ko. Ikaw pa ang naging mas ate sa atin. Huwag kang mag-alala, ate, ha? Andito lang ako sa tabi mo. Magkakampi tayo. Kapag gumaling ka na, magtutulungan tayo sa negosyo mo. Makakaya natin to. Hindi ka na mag-isa rito sa bahay. Hindi ka na mag-isa sa pangarap mo. Nakaramdam ng tuwa ang dalaga dahil sa wakas ay nakita niya rin ang pagbabago sa kanyang ate. Sa mga salita nito, talagang tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at sinabi nito na kapag gumaling na ulit siya, sisiguraduhin na niyang magiging maayos na siya sa kusina. Ang ipapakain niyang luto sa mga tao ay hindi na marumi. Hindi siya magiging dahilan para magkasakit ang iba. Dahil siya mismo, naramdaman niya ang kakaibang sakit. Kung halos hindi na niya kayanin, paano pa kaya ang mga bata na naging apektado ng kanyang kadugyutan? Paano na lang ang mga ina nila na labis na nag-aalala sa kanila? Dahil kung anak niya ang nagkaganon, tiyak ay hindi niya rin alam ang kanyang gagawin. Sa paglipas ng mga araw, hinanap ulit ni Nina ang matandang babae at pinakiusapan niya ito na alisin na ang kulam na pinagawa niya sa kanyang kapatid. Dahil ngayon ay nakikita na niyang mas maayos na ang kanyang ate. Alam niyang malaki na ang magiging pagbabago nito kapag gumaling na siya. Inabot din ng halos 2 linggo bago gumaling si Marivic. Hindi pa siya ganon kagaling dahil minsan may pagkakataon na biglang hihilab ang kanyang tiyan. Pero hindi naman katulad noon na namimilipit talaga siya. Muling bumalik sa negosyo si Marivic at tinuturuan niya rin ang kanyang kapatid. Ate, ito, gumawa ako ng page para kung sakali na malapit lang tapos gusto nila magpa-deliver ng pagkain, mga merienda, ganon. Alam ko marami dito na gusto rin ng mga ganyan eh, lalo na yung mga nag-work sa company. Ano yan? Pwede ba yan? Sino magde-deliver niyan? Ako rin ba? Paano yan kapag magluluto ako? Pwede siya sa Lala Move, ate. Sila naman na magbabayad din nun. Mas maganda yung ganito para at least mas makikita ng iba yung tinda mo. Paano kung masasarapan pa sila, di ba? Babalik-balikan nila. Then, ire-recommend. Pati dito sa longganisa mo at embutido. Hindi talaga ako marunong sa mga ganyan eh. Buti na lang nandito ka. Ay, salamat talaga. Oo naman, ate. Eh di ba nga sinabi ko na sa'yo na susuportahan kita sa business mo? Siyempre, kasama na itong mga ganito para mas lalong lumawak ang business mo at mas makilala ka pa. Pero siyempre, meron lang tayong pwedeng tanggapin na order sa isang araw dahil ayoko naman na mapagod tayo. At ayaw ko rin naman na hindi makapaglinis ng kusina, ano? Oo naman, dahil aawayin talaga kita kapag ginawa mo na naman yun. Naku, ayoko ma-stress sa mga ipis ha. Buti na lang wala na sila ngayon. Natakot na ata sa akin. Oo, ikaw ba naman ang kalaban ng maruming kusina eh? Tara na, magmerienda na muna tayo. May niluto ako dyan. O kakain ka na niyan, di ba? Hindi na yan katulad noon. Ay, salamat naman. Makakakain na rin ako ng luto mo. Miss na miss ko na kaya yun, no? Alam mo bang nung nasa bahay pa ako, sabi ko kina nanay, tataba ako rito dahil nga panay ako kain. Alam naman nila na kapag ikaw nagluto, wala akong ibang gagawin kundi ang lumamon. Medyo na-diet ka lang nung una, ano? Okay, sige. Patatabain kita dito sa bahay. Talagang kakain tayo hanggat may makakain. Masaya na si Nina sa naging pagbabago ng kanyang ate. Bumalik na ang Marivic na kilala niya. Ang maarte sa kusina at ayaw na ayaw ng kalat. Simula noon, naging mas maganda ang daloy ng pera sa kanila. Hindi na nagtrabaho sa ibang bansa si Nina dahil naging katuwang na siya ng kanyang ate sa lumalaki nitong negosyo. Parehas nilang inuunti-unting tuparin ang kanilang mga pangarap. Kasabay na rin ang pagtulong nila sa kanilang mga magulang.
Marami na rin ang tumatangkilik sa mga binebentang pagkain ni Marivic. May mga iba na nagdududa sa kalinisan ng paghahanda ng pagkain, pero sa pagkakataon na ito ay kaya ng patunayan ni Marivic na maayos na niyang iniluluto ang mga pagkain. Mula sa malinis na kagamitan hanggang sa maayos na mga rekado. Sinisigurado niyang dekalidad ang bawat binebenta niya. Nakikita rin naman ng mga tao ang kalinisan niya, kaya mas lalo siyang dinaragsa. Maging si Ninya ay natuto na ring magluto. Yun lang naman ang nais ni Ninya. Itinago niya rin sa kahit na sino ang sikreto niyang pagpapakulam sa kanyang ate. Alam naman niyang masama yun, pero naroon pa rin ang tuwa na kung hindi niya ginawa yun sa kapatid, marahil ay hanggang sa kasalukuyan, nababalot pa rin ng dumi ang lugar na pinaglulutuan nito. Masisira ang kanyang pangalan at hindi sana magiging ganon karami ang magtitiwala at magmamahal sa kanyang pagluluto. Alam naman nating lahat na minsan hindi naman malilinis ang mga pagkaing nabibili natin sa kanto o sa kung saan man. Pero dahil ugali ng mga Pilipino ang pagtangkilik sa pagkain, tila ba nakakaligtaan na ring tingnan ang kalinisan. May mga tao pa ring hindi isinasaalang-alang ang kalusugan ng mga taong bumibili sa kanila dahil mas mahalaga pa rin sa kanila ang kanilang kikitain. Hindi na iniisip kung saan ba nila inihahanda ang mga pagkaing ibinebenta nila basta't may perang papasok sa kanilang bulsa. May mga lutong ginagawa sa mga kusinang puno ng alikabok, lumilipad na langaw at maruruming kagamitan. Sa halip na linisin muna, mas pinipiling ituloy ang pagluluto kahit halatang hindi ligtas kainin. Hindi lahat ng nagluluto ay tunay na marunong mag-alaga ng pagkain. Sapagkat ang pagluluto ay hindi lang basta pagsasama ng sangkap o paghalo ng lasa. Ito ay isang bagay na nangangailangan ng respeto, hindi lang sa mismong pagkain, kundi sa mga taong kakain nito. Ang tunay na kusinero ay hindi lamang marunong magtimpla, kundi marunong ding magpanatili ng kalinisan. Ngunit sa panahon ngayon, tila ba marami ang nakakalimot sa ganoong prinsipyo. Hindi iniisip ng iba na ang bawat piraso ng karne o bawat patak ng mantika ay maaaring magdala ng sakit kapag hindi iningatan. Ang dumi, kapag nahalo sa pagkain, ay hindi lang basta nakakawalang gana. Ito ay nagiging panganib sa kalusugan ng bawat bibili. Marami ang nagtataka kung bakit may mga bigla na lang nagkakasakit matapos kumain sa labas. Pero kung susuriin, simple lang ang dahilan. Kawalan ng malasakit. Kawalan ng disiplina, lalo na sa kalinisan. Ginagawa ito ng iba hindi dahil sa pangangailangan o dahil sa kakulangan sa pera, kundi dahil wala silang konsensya. Minsan pa, ginagamit nila ang parehong kutsara o kawali nang hindi man lang nililinis. Ipinagpapatuloy nila ang ganitong gawain dahil alam nilang may bibili pa rin dahil mura, dahil mabilis, dahil nakasanayan na ng mga tao. Hindi man lang iniisip na bawat maruming kutsara, malaki ang epekto sa kalusugan ng iba. Ang kalinisan ay hindi dapat ipinagwawalang bahala. Sa bawat kusina, dapat ay may disiplina, sapagkat dito nagsisimula ang tunay na kalidad ng pagkain. Paano mo masasabing masarap ang isang putahe kung ang pinaglutuan nito ay puno ng kalawang o lumang mantika? Paano maipagmamalaki ang iyong niluto kung ang mga kamay mong humawak dito ay hindi man lang hinugasan? Ang totoong masarap na pagkain ay hindi lang nakukuha sa rekado o timpla. Ito ay nasa paraan ng paggalang mo sa mismong proseso ng pagluluto. Tandaan na ang maruming kusina ay isang pagsalamin sa maruming konsensya. Alam ko mga apo na marami sa atin ang hilig talagang bumili ng pagkain sa labas. Wala namang masama doon.
Pero dapat tayo rin mismo ay nag-iingat upang hindi tayo magkasakit. At sa mga nagbebenta naman ng pagkain, naway wag lamang pera ang inyong isipin, kundi maging ang kalagayan ng mga bumibili. Kayo ba mga apo? Nakaranas na ba kayo ng tindera na katulad ni Marivic? Ibahagi nyo rin ang inyong opinyon at natutunan sa ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Aries Ray, Lloyd, Lovely, Kim, Ruby at Nads, Lorena Morate, Bingbing Acevedo, Ramona R, Tats 765, Maria Therese Alimios, Jennifer Masangkay ng Oriental Mindoro, Corina Realubit, Mary Ips ng Miyazaki, Japan, Giovanni Divina Gracia at sa kanyang asawa na si Roxanne at sa anak niya na si Gia Dorothy, Gina Monesterial, Nora Datumanong, Jonaline Caronongan, Lilian Del Rosario, Maria Fe Horikiri. Shout out din sa inyo, Nora Mejia, Ruth Ann Migano, Ya Queen, Elgin TV Vlog, Pasiano Guerrero, VIPQW, Gina Lynn Tel-E, Estela Da Silva, Arlene Torquiza, Hiramini, Desiree Reganit, Rafael Caballero, Cresilda Sotil, Lani Capile, Rebecca Katipay. Maraming salamat sa lagi ninyong pagsubaybay. Phils Valdeabella, June Muhar, Jelana Amanda, Abigail Almendras, Winter Han, 1061, Romina Buwado at Angelo Dizon ng Marikina City, Augusto Forte Jr., Jovelyn Medez, Rizo Yu, Tibong Racelis at sa Bindery HP Print, Melinda Aurelia, Corazon Cacalda, Nailen Alaba, Marfel Reyes, Tutsi Rol, Karil Padua, Joseph Apego, Jerry Mukbang ASMR, Romeo Vu, Madel Quadrasal, Mary Grace Vico at sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na sina Joe Frank Dejos at John Lloyd Dejos ng Tibalog, Santo Tomas. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig mga apo.